Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Noong July 1833, may maraming tao na hindi miyembro na nagpa-persecute sa mga miyembro doon sa Missouri, sa Jackson County, Missouri, yung tinatawag na Zion. Um, uh, Sinira nila, winasak nila ang printing press na meron si William W. Phelps. Sinira din nilang ibang mga gamit ng mga saints. Tinar and feather din nila ang ibang leaders doon. At pinilit nila ang mga leaders doon sa Jackson County, Missouri na magpirma sa isang papel na nakasabi na mag-uumpisa na ang mga saints umalis sa Jackson County, Missouri, umpisa sa January 1834. Kaya binigyan sila mga 6 months, ganyan. Tapos kailangan tapos na silang umalis sa Jackson County, Missouri sa April 1834. Um, Kaya nahihirapan talaga ang mga saints doon sa Jackson County. Sa November 1833, bago pa dumating ang January na sinabi ng mga iba na kailangan umalis sila, pinaalis na sila ng mga hindi miyembro doon, yung mga mob doon. Hindi talaga maganda doon. Maraming nangyayari na hindi maganda sa mga miyembro doon. Kaya umalis sila sa Jackson County, Missouri, na kasama doon yung Independence, yung tinatawag na Zion, at pumunta sila sa mga iba't ibang counties sa paligid naman ng Jackson County. Ang karamihan pumunta sa Clay County, Missouri. Pero hindi naman yan yung permanent talaga na lugar na pwede silang tumira doon. Kahit tumira naman sila sa Clay County, medyo matagal, pero hindi naman yan talaga yung bahay or yung tahanan talaga nila doon. Um, Kaya yung sa Kirtland naman, may mga persecution din. Hindi naman ganyan kagrabe na pinapaalis sila sa Kirtland. Pero may mga nagpa-persecute sa kanila doon sa Kirtland din. So si Joseph Smith, habang nangyayari ang mga revelation na, or mga persecution na ito, may natanggap siya na mga revelation. Ang isa na pag-usapan natin sa lesson na ito ay nahahanap sa section 98. Yan natanggap niya sa August 1833. Sa panahon na yan, alam niya may mga nangyayari sa Jackson County, Missouri, pero hindi pa niya alam kung gaano kagrabe ang persecution na nangyayari doon. Dahil lang sa revelation na galing sa Diyos, nalaman niya kung gaano kagrabe talaga doon ang persecution. Tapos ang pangalawang revelation na pag-usapan natin sa lesson na ito, nahahanap sa Doctrine and Covenants section 101, yan ay natanggap sa December 1833. Sa panahon na umalis na ang mga saints sa Jackson County at nakatira sila sa Clay County at sa mga ibang county doon, na nahihirapan talaga sila dahil malamig na malamig talaga pag November and December doon sa Missouri. Kaya ang mga revelation na ito ay nagtuturo sa atin or pinapaliwanag ng Diyos sa atin kung bakit nangyayari ang persecution nila noon at kung anong dapat gawin ng saints tungkol dyan. Magagamit din natin ang mga sinabi ng Diyos dito sa mga saints noon sa buhay din natin ngayon. Sige, so yung mga pagsusubok na nangyayari sa mga or sa mga saints noon ay may tatlong dahilan kung bakit nangyayari. Ganon din ang mga pagsubok natin sa buhay natin ngayon, meron din tatlong dahilan kung bakit nangyayari. Ang una ay ang sarili nating mga kasalanan or mga pagkakamali, mga choices natin na hindi maganda. Siyempre, ang mga saints noon, ang karamihan sinusubukan naman nilang gawin ng tama, pero meron naman talaga mga saints noon na hindi tama talaga yung ginagawa nila. Nakikipag-away sila sa mga tao na nandoon na, hindi sila nagiging mabait. Ganon din, inutusan din ang mga saints sa Kirtland at sa Missouri na tumayo ng templo. Pero hindi naman nila ginagawa. Kaya yan din ang isang kasalanan nila. Basahin natin ang isang sinabi sa Doctrine and Covenants section 101 verse 2. Ako ang Panginoon ay ipinahintulot na sumapit sa kanila ang paghihirap na nagpahirap sa kanila bilang bunga ng kanilang mga paglabag. Kaya sa kanila na yan. Yung ibang pagsubok nila ay dahil lang hindi sila matuwid. Hindi sila sapat na matuwid noon.
Kuminsan, nangyayari ito dahil magandang buhay natin at hindi natin iniisip ang Diyos habang magandang buhay natin. Ang basahin natin tungkol dyan sa section 101 verses 7 hanggang 8. Sila ay mabagal sa pagdinig sa tinig ng Panginoon nilang Diyos. Kaya nga, ang Panginoon nilang Diyos ay mabagal sa pagdinig sa kanilang mga panalangin, sa pagtugon sa kanila sa araw ng kanilang suliranin. Sa araw ng kanilang kapayapaan ay hindi nila gaanong pinahalagahan ang aking payo. Subalit sa araw ng kanilang suliranin, dahil sa pangangailangan ay hinahagilap nila ako. Kaya kuminsan ganun din tayo sa buhay natin. Pag maganda ang buhay natin, hindi natin masyadong iniisip ang Panginoon. Pero pag may mga pagsubok tayo, iniisip natin ng Panginoon, humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Kaya yan ay kung bakit may mga pagsubok tayo kuminsan. Yan ang dahilan. Sige, so anong kailangan natin gawin kung ang mga pagsubok natin ay dahil sa kasalanan natin? Ang basahin natin ang section 98, verse 11. At ako ay nagbibigay sa inyo ng isang kautusan na talilikuran ninyo ang lahat ng masama at kakapit sa lahat ng mabuti na kayo ay mabubuhay sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, magsisi tayo at sundin natin ang mga sinasabi ng Diyos. Ang mga sinasabi niya, kadalasan, na naririnig natin sa salita ng mga propeta niya. Kung sa General Conference yan o kung sa mga banal na kasulatan, yan ang karamihan ng mga kutusan niya sa atin. Kung minsan, meron din tayong personal revelation para sa ating sarili na kailangan din natin sundin. Pero kadalasan, ang mga kautusan talaga ay galing sa mga propeta noon at ngayon para sa buong simbahan. At kailangan sundin natin ang mga iyon. Kung magsisi tayo, mawawala ang mga trial na yan na naggaling sa kasalanan natin. Halimbawa, kung may problema tayo sa word of wisdom, palagi tayo nalalasing. May mga problema dahil nalalasing tayo, siguro sa trabaho natin, siguro sa pamilya natin. Kung susundin natin ang word of wisdom at hindi na tayo iinom, siyempre ang mga pagsubok na yan, naggaling talaga sa pagkalasing natin, ay mawawala. Siyempre, meron tayong ibang pagsubok na may ibang dahilan, pero yan na mga pagsubok, mawawala sa buhay natin. Dahil sinusunod na natin ang kautusan ng Diyos. Sige, so yan ang journal prompts din natin itong lesson. Anong mga pagsubok ang naranasan ko ngayon na dulot ng sarili kong mga kasalanan? Ano ang magagawa ko para magbago? Isipin natin yan dahil madalas ang mga pagsubok natin sa buhay natin ay galing sa sarili nating kasalanan. Sige, so may mga ibang dahilan din. Halimbawa, ang pangalawa ay ang pagpipili ng ibang tao, mga ginagawa ng mga ibang tao. Kahit wala tayong kasalanan, kuminsan mga ibang tao may ginagawa na nasasaktan tayo or nahihirapan tayo, nagkakaroon tayo ng pagsubok dahil sa ginawa ng ibang tao. Lahat ng mga anak ng Diyos may kalayaan pumili. Kaya ibig sabihin, mararanasan talaga natin ang panahon na may pinili tayo na nasaktan ng ibang tao o may ginawa ang ibang tao na nasaktan tayo. Nangyayari lang talaga yan dahil may kalayaan tayong lahat pumili. Anong gawin natin yan? Siyempre, hindi natin mapilit ang mga tao na piliin ang gusto natin. Kaya kailangan makipag-usap tayo sa kanila. Siguro, magbabago sila kung kausapin natin sila. Kung hindi, baka kailangan humingi tayo ng tulong sa iba or sa Diyos. Mga ganyan. Halimbawa, ang Saints sa Missouri, nag-usap naman sila sa mga nagpa-persecute sa kanila. Ganon din, nag-usap sila sa gobyerno, humihingi sila tulong sa gobyerno. At sa ibang panahon, gumana naman yan na naging mas mabuti ang kalagayan nila. Pero madalas, para sa saints noon, hindi naman yan tumulong masyado. Pag hindi yan tumutulong sa atin, pag walang ibang tumutulong sa atin, kailangan
magtiwala tayo sa Diyos. Basahin natin ang isang sinabi niya sa section 101 verse 16. Sa makatwid, maalo ang inyong mga puso hingil sa Zion, sapagkat ang lahat ng laman ay nasa aking mga kamay. Mapanatag at kilalanin na ako ang Diyos. Minsan yan lang talaga ang pwede natin gawin ay magtiwala tayo sa Diyos na magagawa niya ang lahat ng kaya niya para sa atin. Magagawa niya ang lahat ng alam niya na maganda para sa atin. At kung minsan, kailangan lang talaga natin maranasan ang mga pagsubok na yan para matuto tayo. Sige, so ang pangatlong dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay natin ay dahil itong buhay ay isang malaking pagsubok para matuto tayo. Dahil sa plano ng Diyos, pumunta tayo dito para matuto. Kaya ang paraan para matuto ay na maranasan natin ang mga bagay na tutulong sa atin. Yung ibang mga bagay na yan ay mga bagay na hindi naman maganda para sa atin. Pero matututo tayo sa pamamagitan ng mga bagay na yan. So, pag may ganito, kailangan subukan na pa rin natin na gawin ang kaya natin na ayusin ang mga problema na ito. Siyempre, hingi tayo ng tulong sa iba. Kung kailangan natin humingi ng tulong, hingi tayo ng tulong sa Diyos. Pero kung minsan, wala naman tayong magagawa talaga. Halimbawa, kung may cancer ang anak natin na hindi magagamot, walang mangyayari talaga, mamamatay talaga. Siyempre, may mga milagro na nangyayari, pero hindi naman palagi nangyayari yan dahil sa kagustuhan ng Diyos. Kung minsan, kailangan ang bata sa kabilang buhay, mga ganyan. Kaya kung minsan, kailangan lang natin tanggapin ang mga pagsubok na ganito. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Basahin natin ang section 98 verses 1 hanggang 2. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na aking mga kaibigan, huwag matakot. Maalo ang inyong mga puso. Oo, magsaya magpakailanman at sa lahat ng bagay ay magbigay pasasalamat. Naghihintay ng matyaga sa Panginoon, sapagkat ang inyong mga panalangin ay nakararating sa mga pandinig ng Panginoon ng Sabaoth at natatala ng may tatak at testamento na ito. Ang Panginoon ay sumumpa at nagutos na ang mga ito ay igagawad. Kaya kahit may mga problema tayo, kahit may mga pagsubok tayo sa buhay, naririnig talaga ng Diyos ang mga panalangin natin. Mahal niya tayo. Hindi lang natin nakikita ang nakikita niya. Kaya magtiwala tayo sa Kanya palagi. At sana magkaroon din tayo ng magandang attitude na palagi nagpapasalamat tayo kahit may mga pagsubok tayo. Siyempre, hindi ito madali. Pero ito ang hinihingi ng Diyos sa atin para matuto tayo at para maging mas katulad tayo ng Diyos. Sige, so alalahanin din natin na itong buhay ay isang maliit lang na bahagi ng walang hanggan. Basahin natin ang section 101 verse 36. Sa makatwid, huwag matakot maging hanggang sa kamatayan, sapagkat sa daigdig na ito, ang inyong kagalakan ay hindi lubos. Subalit sa akin, ang inyong kagalakan ay lubos. Kaya kahit hindi tayo magkaroon ng lubos na kagalakan dito sa buhay na ito, mangyayari ito para sa atin. Basta sundin natin ang mga kutusan ng Diyos sa eternal life natin, walang hanggan, magkaroon talaga ng lubos na kapayapaan at kagalakan. Kaya yan, pwede tayong magtiwala sa Diyos talaga. Yung mga sinasabi niya ay nagiging totoo talaga. Sa mga revelations din nito, maraming sinabi ang Diyos na kung anong dapat gawin ng mga miyembro ng simbahan dahil sa persecution na ito. Yung iba ay mga batas na sinabi niya tungkol sa yung kung kailan sila pwedeng gumanti sa mga ibang tao. Pero ang focus talaga ng Panginoon dito sa mga section na ito ay ang kapayapaan at ang pagpapatawad. Sinabi naman niya sa kanila na pwede naman gumanti kung aabot sa isang punto na sinabi niya kung ano yan. Pero una, mahirap naman umabot sa punto na yan
At pangalawa, sabi niya, kahit aabot sa punto na yan, hindi naman ibig sabihin na kailangan gumanti kayo. Pwede pa rin kayo, pwede pa rin ninyong patawarin ang mga taong ito na nagpa-persecute sa inyo. At kung gagawin ninyo yan, um, bibiyayaan kayo mas lalo. Yan ang sabi niya. Kaya nakikita natin na hindi naman maganda ang pagkikipagtalo. Kahit hindi naman kasalanan natin, kahit kasalanan ng iba, hindi pa rin tayo dapat gumanti sa kanila. Dahil mas marami ang biyaya sa atin kung hindi tayo gumaganti. Sige, so basahin natin ang isang quote ni President Russell M. Nelson tungkol dito. Sabi ni President Nelson, tayo ay mga tagasunod ng prinsipe ng kapayapaan. Higit kailanman, ngayon natin kailangan ang kapayapaan na siya lang ang makapagbibigay. Paano natin maaasahang magkaroon ng kapayapaan sa mundo kung hindi naman naghahangad ang bawat isa sa atin ng kapayapaan at pagkakaisa? Mga kapatid, alam kong hindi madali ang iminumungkahi ko, ngunit ang mga alagad ni Hesukristo ay dapat maging hawaran ng pagsunod na tutularan ng buong mundo. Nakikiusap ako na gawin ninyo ang lahat para wakasan ang mga personal na tunggalian na nangangalit sa inyong puso at sa inyong buhay. Kaya alam ko kailangan maghanap tayo ng kapayapaan sa buhay natin. At yan ang invitation natin itong linggo. Magsikap para sa kapayapaan sa lahat ng iyong personal na relasyon, anuman ang nakaraan. Kaya lahat tayo ay magkakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Kahit ngayon, sigurado lahat tayo ay nakakaroon ng pagsubok ngayon mismo sa buhay natin ngayon. Pero kung magtiwala tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan sa buhay natin. Magsisi tayo kung ang problema natin ay galing sa sarili nating kasalanan. Makiusap tayo sa mga tao kung ang problema ay galing sa kanila. Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng mga problema natin. Mahal niya tayo. Alam niya na kung anong pinakamaganda para sa atin. Alam niya kung anong kailangan natin mga pagsubok para matuto tayo, para maging mas mabuti tayong mga tao. At sana isipin natin palagi na mahal tayo ng Diyos. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, mahal na mahal tayo ng Diyos at gusto niya na maranasan natin ang lahat ng kaligayahan na kaya nating maranasan. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa susunod na linggo, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants, section 102 hanggang 105. Salamat sa panonood.